first time to enter Iglesia ni Cristo na church. And talagang ako'y namamangha, no? As a civil engineer naman, based naman sa mga designs, ako'y namangha kasi yung Iglesia ni Cristo na church, meron talaga siyang uniformity ng mga design. And then pagpasok mo pa lang dito, parang nafe-feel mo talaga yung ambience ng yung sa structure at ng church ninyo. Kasi very minimalist lang kasi yung design. So kung nandito ka, although maganda, hindi ka made-distract yung very eyesore ganun. So kasi maganda din kasi yung color combination. Yung tone kasi ng color is parang pag nandito ka sa church is parang very solemn. Parang hindi ka nade-distract. So pag nandito ka sa loob ng church, yung feeling niya is very light, very solemn. Exterior naman, nakikita mo talaga yung magandang finish sa building tayo na structure. Maganda talaga yung pagka-finish sa mga walls, sa mga edges. Pagpasok mo naman, makikita mo yung mga interior design niya. Talagang yung paggagawa ng struktura, paggagawa ng sa mga flooring, sa lahat is talagang napakapulido niya. Nakita ko yung kung gaano ka pulido at gaano ka compliant yung mga design. Kasi sa design hindi lang naman isa yung tinitignan namin yung mga compliance niya sa electrical, sa structural, talagang sa part ng engineering compliance ay sigurado ako na compliant. Lalo na ito sa PWD, hindi nalimutan, talagang makaka-access yung mga PWD. Hindi sila mahirapan. Talagang yun yung natin sa mga tao makapasok. Yung architectural niya maganda, yung mga lights maganda, yung coordinate ng architect at saka ng civil engineer when it comes to designing. Ngayon ko lang napansin na hindi ko na-expect na ganito pala ka-functional yung loob. Kaya tinanong ko kanina kung ilan yung capacity ng building. Kasi nga, minsan kasi sa mga structure, makikita mo very big, very tall, pero very limited naman yung space, yung functionality. So, na-amaze ako pagpasok dun sa taas, aside dun sa ating, dito sa pag-enter mo, may mga upuan, pagpasok pala dun, very maximize yung space. So, namanghalan ako sa pagka-design na very maximize yung area. Hindi rin lingid sa kanila kung papaano gumawa sa proyekto ang mga kapatid na construction workers. Hindi man sa loob, pero nakikita ko sa labas yung development. Sa labas, nakita ko dati simula sa maliit na structure hanggang sa gulatan ako yung pag-akyat niya hanggang matapos. Napag-alaman ko din, sir, based kanina nagtanong ako na yung mga workers talaga ninyo dito is talagang mga skilled from INC talaga. So, kung ganun yung mindset, meron pala talaga kayong engineering na parang construction na nagfo-focus, definitely the structure will withstand talaga. Napansin din nila ang mga materyales na ginagamit sa mga proyekto ng Iglesia ni Cristo. Talagang hindi tinipid. Tinanong ko kanina, sir, kung yung mga materials ba na ginagamit is nasa local or within dito sa atin sa Tacloban. Ang sabi is talagang from central office po ninyo. Fabricated talaga. Kasi talaga siya kung makikita mo yung details, napakaganda talaga ng mga design na nandito. Kalidad at wala makikitang substandard. Nakasaksi na sila sa durability o tibay ng mga istruktura na ipinatatayo ng Iglesia ni Cristo at ang maitutulong nito sa mga tao sa panahon ng kalamidad. Actually, yan kasi simula ko palang magtrabaho talaga. 2013, nandyan talaga yung bugso ng Yolanda. Talagang heartbreaking yung nangyari. Kasi sa TV, daming casualties, damages sa structures. Isa lang yung naalala ko yung mga nag-survive na structure. Isa yung yung sa Iglesia ni Cristo. Talagang yung struktura ng Iglesia ni Cristo, talagang masasabi mong kayang may iligtas yung mga tao sa
in case na may sakuna doon sa loob. Bali, hindi kami muna tumuloy dito. Kaya akala namin hindi lalaki yung tubig. Mabuti na lang may kapilya dyan. Kung wala, disgrasya talaga kami lahat. Yan ang nakasurvive sa amin. Yung napansin ko kasi during the construction process dito, nakikita ko talaga yung yung formworks talaga nila sa pag-build ng mga arcs. Buhos talaga yung gamit nila, reinforced concrete. Nakita naman natin dito na yung structure is elevated siya from the dun sa road. So I believe na because of the structure, kung meron mang mga calamity na darating, this would be very beneficial sa ating, hindi lang siguro sa ating mga members, siguro sa ating mga people dito sa Tacloban City. And with that, talagang napakalaking tulong itong structure na to na nandito sa Tacloban City. Hindi lang sa design, but sa functionality and for mga disaster calamities na alam naman natin na ang Tacloban City ay talagang daanan ng mga bagyo. Ang isang bagay pa na nakakapukaw ng pansin sa mga taga-lokal ng San Jose at maging sa mga taong nagdaraan dito ay kapag pinailawan ang istrukturang ito sa gabi. Yung expression ko po nung unang pinailawan po ito parang ginto. Parang ginto po siya kahit sa malayuan. Kapag nagdra-drive po ako malayo pa lang nakikita ko na para siyang ginto. Maganda siya tingnan. Sa mga liwanag na yun, mapansin mo na talagang gaano man kalayo yung yung itong simbahan. Doon ako sa dulo ng makikita mo yung ilaw, hindi ganoon na faded yung kulay, talagang siya, nakakapukaw ng pansin yung yung liwanag ba. Hindi katulad ng mga normal na kulay na nakikita natin sa sa mga bahay o sa mga building. Ito, pag malayo, mas lalo pang maliwanag. Ang maraming mga sambahang ipinatayo sa buong isla ng Leyte, lalo na ang bago at malaking gusaling sambahan sa lokal ng San Jose, ay nagpapatunay lamang ng walang tigil na proyekto ng Iglesia ni Cristo sa kahit anong sitwasyon ng buhay